Kumusta mga katropa? Matapos ang nakakadismayang pagkatalo ng Golden State Warriors sa Boston Celtics noong Game 1, ay bumuelta na nga sila nitong Game 2 matapos natambakan nila ang Celtics sa score na 107-88. Unang bahagi ng first quarter ay nakaabante kaagad ang Boston Celtics sa pangunguna ni Jason Tatum at Jaylen Brown. Pero agad namang nakabawi ang Warriors sa pangunguna ni Stephen Curry. Natapos ang first quarter ng dikitan laban 31-30. Second quarter, nagpakita ng magandang depensa ang Warriors pero nagagawa pa rin ng Celtics na makasabay. Dahilan upang makalamang lamang ng 2 puntos ang Golden State sa pagtatapos ng first half 52-50. Pero pagpasok ng third quarter, nag-umpisa ng uminit ng Warriors. Mula sa mga solid defense galing kina Draymond Green at Gary Payton II at sa may init na mga kamay ni Steph Curry at Jordan Poole ay na-outscore nila ang Boston Celtics sa 35-14 ng buong third quarter. Ito ay matapos ang 19-2 run nila sa natitirang 4 na minuto ng third quarter. Bago matapos ang third quarter nga ay isang 3-point buzzer beater malapit sa gitna ang pinakawala ni Jordan Poole. Dahilan upang yanigin ang buong Chase Center sa sigawan ng mga fans. Pagpasok ng fourth quarter, napalobo pa ang kalamangan ng Warriors sa 29 points pero nagawa naman na makabawi ng Celtics para maibaba ang kalamangan sa 19 puntos sa pagtatapos ng fourth quarter. Nanguna na naman para sa Warriors si Steph Curry na on track para sa kanyang inaasam na NBA Finals MVP at nakagawa nga ng 29 points, 6 rebounds, 4 assists at may 3 steals. At so far, siya pa lang sa Warriors ang consistent ang performance mula Game 1. Sinundan naman siya ni Jordan Poole na nakagawa ng 17 points at 5 out of 9 mula sa 3 matapos ang nakakadismayang performance niya noong Game 1 na nakapagtala lamang ng 9 points. Habang ang isa sa mga Splash Brother na si Klay Thompson ay hinahanap pa rin ang kanyang rhythm sa serye, ay nakagawa lamang ng 11 points, 3 rebounds at 1 out of 8 mula sa 3. Si Draymond ay may 9 na puntos, 5 rebounds at 7 assists pero malaki ang naging tulong niya sa depensa lalo na para pigilan si Jaylen Brown. Pero naging mainit ang dalawa sa isang bahagi ng laro kung saan ay muntik na ngang magsalpukan ng dalawa na agad namang inawat ng kanilang mga kasama. Malaki rin ang naging ambag sa muling pagbabalik ni Gary Payton II sa rotation matapos ang natamo nitong injury. Nakapagtala siya ng 7 points, 3 rebounds at 3 assists at may naging impact na plus 15 sa plus-minus ng kupunan sa loob ng 25 minutes na paglalaro. Take note mga katropa na 2 weeks ahead of schedule si GP2 para makabalik pero so far ay ipinakita niya na wala naman na daw siyang iniindang masakit sa kanyang siko. Matatandaan na hindi siya pinaglaro noong Game 1 sa kabila ng pagiging available niya. Sa kabuuan, malaki ang naging tulong sa pagbawi ng Warriors ang kanilang depensa matapos nilang makapag-force ng 18 turnovers para sa Boston Celtics at ma-convert ang mga ito sa 33 points. Aminado din ang head coach ng Boston Celtics na si Ime Udoka na ang mga turnovers nila ang naging dahilan ng kanilang pagkatalo. Nakapagtala para sa Celtics si Jason Tatum ng 28 points, 6 rebounds at 3 assists at 6 out of 9 mula sa 3. Kabaligtaran ito ng kanyang performance noong Game 1. At Jaylen Brown na nakagawa lamang ng 17 points, 6 rebounds at 3 assists. Walang-wala naman ang performance si Al Horford at Marcus Smart nitong Game 2 kumpara noong Game 1 na nakapagtala lamang ng combined 4 points sa larong ito. Ang Game 3 ng laban ay sa home court ng Boston Celtics at isa na namang kaabang-abang na laban ito sa pagitan nila. Sa mga katropa natin dyan na bago pa lang sa ating channel, please don't forget to like and subscribe at mag-comment sa inyong mga masasabi. Maraming salamat po.